mga kapatid. Kaya nga po tayo nagpo-podcast hindi para hanapan lang silang ng mali. Kasi salvation po ang nakasalalay dito, mga kaibigan. Kaya kung babalikan natin yung ating sinasabi, yung paliwanag sa Romans 3:31, bakit ganun ang sagot ni Paul? Na binabaliwala ba natin ngayon ang kautusan? 10 Commandments ba yun? Hindi po. Doon sa ating article, sa ating pong website, sa former Adventist, ito yung naka-base tong ating topic ngayon. Sinabi ko doon, nag-quote ako, sabi ko doon, dahil dito, yung mga Kristiyanong Hudyo na nag-aalala, tinanong nila si Pablo, nag-aalala itong mga Kristiyanong Hudyo kasi, teka, by faith na pala ang kaligtasan? Hindi na pala kasali ang pagsunod sa law of Moses? Hindi na pala magpatuli, di ba? Ang sabi ni Paul, tanong ng mga Hudyo kay Pablo, ibig bang sabihin, Paul, yung pananampalataya, ibaliwala na lahat ng pinaniniwalaan naming mga Hudyo? Wala na bang silbi ang aming mga kasulatan, yung Old Testament scriptures? Tapos na ba yung aming mga cultures, mga rituals? At hindi na ba tayo ginagamit ng Diyos ng mga Hudyo? Yan ang pinaka-paraphrase ng Romans 3:31. Maring sinagot ni Pablo, wag namang mangyari. Kundi pinagtitibay pa natin ang kautusan, which is the Old Testament scriptures o Torah. Kasi, oo nga naman, hindi mo masisiri ng mga Hudyo. Nasanay sila na mayroong works, may mga ritual, may Sabbath. Tapos biglang ituturo ni Paul, no, ang kaligtasan, ang righteousness standard ng righteousness ngayon under the new covenant ay hindi na, separate na. You can be righteous by faith. Any person can be righteous by faith. Kaya yung mga Gentiles, madali silang nakapasok sa Christian church. Kasi hindi na sila nire-require. Wala silang, di ba? They have faith na siyang nire-require ng Diyos, both Jews and Gentiles, para maging righteous kayo in Christ. Tama. Paano ngayon, Paul? Yung aming mga kaugalian, paano yung Sabat namin? Hindi na kami magsasabat, hindi na kami kakain na kami ng baboy. Pinagtitibay pa nga ng Old Testament scriptures na ang salvation by grace alone, by faith alone, doctrine na ng Old Testament yan. Diba? Binasa natin kanina sa context ng Romans chapter 1 na ang sabi ganon ay ang ebanghelyo ng Diyos, no? Kung saan ang pananampalataya at hanggang pananampalataya sila'y magiging matuwid sa Diyos because of Jesus. Pinangako niyan noong una ng banal na kasulatan. Kaya yung banal na kasulatan yun ng mga Hudyo, hindi yan laban sa faith. Yun ang gustong sabihin ni Paul. Hindi 10 Commandments ang kanyang gustong idiin dyan. Walang kinalaman ng 10 Commandments. Kaya mariing sinabi ni Pablo, huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga ng faith na tinuturo ko sa inyo na apart from the law na tinuturo niya nung una pa sa banal na kasulatan sa Old Testament scriptures. Kaya hindi ko na baliwala yung inyong holy scriptures dahil yan. No? And number 2, eto na ngayon. Ano po ang patunay natin na hindi 10 Commandments itong tinuturo ni Paul na kautusan na nagtitibay sa pananampalataya? Number 2 kasi, ang salitang kautusan ay hindi palaging nangangahulog ang kautusan ni Moises o 10 utos. Yan po, tandaan nyo mga mahal na Adventist, alisin nyo yung pagiging paranoid sa salitang kautusan. Pag sinabing kautusan, 10 Commandments kagad. Bakit? Kasi po, sabi dito, minsan sa Biblia, yung salitang kautusan ay ginagamit para sabihin na lahat-lahat na ng mga sinulat sa lumang tipan na galing sa Diyos. Ang tawag dyan ay synecdoche. It is a figurative speech, synecdoche, no? Yung salitang synecdoche, sa mas simpleng Tagalog, ay paraan ng pagsasalita o pagsulat na kung saan ang isang bahagi o isang parte ng isang bagay ay ginagamit para tukuyin ang buong bagay. Ano ibig sabihin ng synecdoche? Ibig sabihin, halimbawa, pag sinabi ko sa inyo, lika na, lakad na tayo, dala kong wheels. Dala kong wheels.
Eh, ngayon kung ikaw, walang alam sa synecdoche, sabi, "Ano? Gulong lang dala mo? Paano kami sasakay sa gulong?" No, hindi literal na wheels lang ang dala ko. 'Pag sinabing wheels, 'pag sinabing wheels, synecdoche, ibig ko lang sabihin, yung sasakyan ko, ibig sabihin niyan. Dala ko yung sasakyan ko. Ginamit ko lang yung wheels as part ng sasakyan ko. Parang gano'n na rin yun. Sa part of speech yung synecdoche, kahit sabihin mong wheels, pero ang tinutukoy mo diyan, yung buong sasakyan mo. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya kung atin pong ikakapit yan sa tinatawag nating kautusan, gano'n din po mga kaibigan. Pag minsan ginagamit yung salitang kautusan, pag i-apply natin sa synecdoche, ang ginagamit ng kautusan hindi 10 utos, kundi tumutukoy sa lahat ng kabuuan ng Old Testament. Yan, kasama po yung 613 law ni Moises. Na po, para hindi tayo magkakamali mag-interpret ng Bible. For example, bibigyan ko yung example mga kaibigan Adventist ng synecdoche. The part is telling about the whole. Sabi dito sa John 10:34, sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos?" Ito mga kaibigan Adventist. Pag sinabi bang kautusan, 10 Commandments na? Paano to? Sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga kausap niya, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan o kaya hindi ba nasusulat sa 10 Commandments?" Yun ba yun? Aking sinabi, kayo yung mga Diyos? Kung 10 Commandments yan, pang ilang commandments sinabi na kayo yung mga Diyos? Kasi kautusan lang sinabi ni Jesus eh. Hindi ba sinasabi sa iyo kautusan? Kung ang kautusan, lahat ng babasa mong kautusan, ibig sabihin 10 Commandments, saan mababasa yung sa 10 Commandments no kayo yung mga Diyos? Meron ba mga Adventist, mga Sabadista? Wala, di ba? Saan mababasa itong sinabi ni Jesus? Na kayo yung mga Diyos. Mababasa yan sa awit 82:6. Hindi siya part ng Torah. Ang awit ay hindi part ng Book of Moses o Book of the Law. Pero, bakit ang tawag ni Jesus sa awit 82:6 kung saan nakalagay, kayo yung mga Diyos, kautusan? Ba't tinawag na kautusan ni Jesus ang aklat ng mga awit? Kasi nga po, hindi porke sinabing kautusan mga sinulat ni Moises. Lalong-lalo na 10 Commandments. Tatandaan niya na gumagamit ng synecdoche ang Bible. Minsan, kapag ang gusto niyang tukuyin ay yung aklat ng mga awit, di ba? Ang division ng scriptures na Jewish, Law, Prophets, and Psalms. Law, Prophets, and Psalms. Pero minsan si Jesus kinote niya, imbis na sabihin niya, ayon sa mga awit, nasusulat sa inyong awit. Hindi nasusulat sa inyong awit. Hindi, sabi ni Jesus, nasusulat sa inyong kautusan. Nagkamali ba si Jesus? Hindi po. Synecdoche, ginamit ni Jesus. Dahil ang aklat ng mga awit ay bahagi ng Old Testament scriptures, the law, the prophets, and Psalms. At kahit niya sabihin niyang kautusan yan, yung aklat ng awit ay okay lang. Kasi ang aklat ng awit ay bahagi ng canon of the scripture as a whole. Gets nyo? Pangalawang example. Kung di pa ho ninyo na gets, gamitin naman natin tong isa example. Pagtapos ng awit 10:34, ito naman 12:34. Sabi diyan, sa John 12:34, sinagot nga siya ng karamihan. Aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lagi magpakilanman. At paanong sinabi mo kinakailangan ng anak ng tao ay mataas? Sino ang anak ng taong ito? Tanong mga Adventist, totoo ba na kapag sinabing kautusan sa Bible, makabasa kayo, lalo na sa salita ni Kristo, ay 10 Commandments? Kung 10 Commandments pala, yung sinasabi na, at narinig sa kautusan na ang Kristo mamamalagi magpakailanman.
Saan sa Ten Commandments, yang salita na yan, na si Kristo ay lumalagi magpakailanman? Meron ba? Sige nga mga Adventist. Kasi naman, di kayo natututo. Ilang beses ko na sinasabi sa aming podcast na hindi porke kautosan Ten Commandments na, sige pa rin kayo. Okay, hindi niyo masasagot to. Ngayon, nahirapan kayo, nagtataka kayo. O ano? Saan galing yan? Galing uli yan sa aklat ng awit. Sinipi ni Kristo yan. Imbis na sabihin ni Kristo, hindi ba narinig nyo sa mga awit? Hindi niya ginamit. Kung niya ginamit niya, hindi man narinig sa kautusan. Bakit nga uli? Kasi ang awit as a division of the Old Testament scripture ay kabilang sa division ng canon o listahan ng Bible sa Old Testament. O, di ba? So, synecdoche, kautusan ang ginamit, but it doesn't mean it is referring to the Ten Commandments, but it is because the Psalms, the book of Psalms, is part of the whole law. And last example, kung di nyo pa magets, ito po ang ating last example. Okay? Sabi dito, sa 1 Corinto 14:21, sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga ibang lupa, ay magsasalita ako sa bayang ito. At kay may hindi ako papakinggan nila, ang sabi ng Panginoon. Saan daw nasulat ito? Sa kautusan nasusulat. Tandong mga Adventist, kung lahat ng mababasa nyo salitang kautusan ay Ten Commandments, saan sa Ten Commandments nasusulat ang sinabi na yung mga taong may iba't ibang wika? Meron ba? Wala. Now you learn the lesson na hindi pala porke kautusan, Ten Commandments. Ha? Kung tignan niyo po itong 1 Corinthians 14:21, si Paul ang sinisipi niya ay Book of Isaiah sa Old Testament. Ba't sinabi ni dito na sa kautusan nakasulat? Hindi nilang sinabi sa Isaiah na susulat. Kasi po, ang Book of Isaiah ay part of the list or canon of the division of the Old Testament Scripture. Part siya ng propeta. Di ba? Ang division ng Old Testament Scriptures ay Law, Prophets, andyan po ang Isaiah, at Psalms, andyan ang awit. Pero kung minsan, hindi na kailangang banggitin lahat na ito'y ang sinabi ng kautusan ni Moises, propeta, at mahaba kasi. Ang shortcut minsan na ginagawa ng mga nagko-quote sa Old Testament, katulad si Paul, the shortest way is yung paggamit ng synecdoche. One part of the whole. One as part of the whole. So kahit sabihin siyang kautusan, it doesn't mean kautusan siya. Pero ibig sabihin ng kautusan, shortcut yan to say na part siya ng kautusan, mga propeta, at mga awit. I hope you will learn about this, mga kapatid na Sabadista. Kasi kawawa, sayang yung talino ninyo. Gamitin nyo na sa tama yung talino ninyo para lalo kayo matuto. So ano po yung mga paalala sa atin? Dapat tandaan, ito yung mga dapat tandaan para hindi mailigaw ang sinumang Sabadista at ang mga Sabadista, hindi kayo mailigaw, mga viewers na hindi Sabadista. Ito yung mga mahalagang tandaan na bagamat yung salitang kautusan ay mas madalas itong tumutukoy sa Pentateuch o yung first 5 book na sinulat ni Moses, Genesis hanggang Deuteronomy. Ang salitang kautusan ay pwedeng tumukoy sa buong kalipunan ng nilalaman ng mga utos ni Moses sa loob ng Pentateuch o yung 613 law. Ang salitang kautusan ay it can mean the buong list or canon ng aklat ng lumang tipan na karaniwang tinatawag na kautusan at mga propeta. This is good for you mga kaibigan, Adventist. Huwag kayong ma-offend. Tinuturuan po kayo at yan ay tinuturo din naman sa mga seminary at sa AYAS. Kaya lang ay turo sa inyo ng mga pastor. Hinahayaan lang kayo makipagdebate na walang alam sa ganyan. Kaya itong mga pastor na to, they don't care about you. They care about their wallets. They care about their pockets. They care about what to eat, what to provide as food
para sa kanilang mga anak, ginagamit nila sa pagdaraya at panloloko. I'm sorry mga pastor, I'm telling the truth. When he comes, he is not to cleanse us of our sins, to remove from us the defects in our characters, or to cure us of the infirmities of our tempers and dispositions. If wrought for us at all, this work will all be accomplished before that time. Testimonies for the Church, Volume 2, page 355.